Hello mga amigo, mega gwapo gwapa. Nandito na naman ako magpapahayag. Magbabasa ako dahil ito binigay sa akin ngayon at ang aking pangitain ay may kaugnayan dito. Sana makinig kayo. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Kung kayo'y makikinig, salamat po. Babasahin ko na nasa pahayag ako. Pahayag 21. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsulong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha, wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binago ko na ang lahat ng bagay. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-puslam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalaglablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ang bagong Jerusalem. Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Wika niya, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilokoban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel na nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsasalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod. Ang mga pinto at pader nito, parisukat ang lungsod, kung ano ang haba ay sa ring luwag. Sinukat ng anghel ang lungsod, 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader, 216 na talampakan ang taas ayon sa panukat na dala ng anghel.
Batong haspe ang pader at ang lungsod ay lantay na ginto. Makinang na parang kristal na hihiyasan ng lahat ng uri ng mahalagang bato ang saligan ng pader. Haspe ang una, sapero ang ikalawa, calcedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onese ang ikalima, cornanelia ang ikaanim, crisolito ang ikapito, berylo ang ikawalo, topasyo ang ikasyam, chrysopraso ang ikasampu, jacinto ang ikalabing-isa at amethysta ang ikalabindalawa. Perlas ang labindalawang pinto. Bawat isa yari sa isang perlas. Lantay na ginto ang langsangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yamat dingal ng mga bansa, ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sinumang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling, yaong lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod. At nag-react sa dito sa 25. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Yun doon. Amen po. At ito na yung aking kahapon. Pinakita sa akin dalawang parte ng kumbaga langit. Katulad nito, bagong langit at bagong lupa. Pinakita sa akin una black and white. Tapos yung pangalaw, yun siya, mga ulap, black and white. Unang langit, tapos lumipat, parang gumanon, umikot, tapos yung pinakita sa aking langit, nandoon yung tabernacle sa gitna, tapos meron na namang ikinasal, tapos yung nakaupo sa trono, yung hari, yung king, nakaupo doon sa trono, tapos bumaba doon sa kukoronahan niya o ikakasal, doon bumaba doon sa kanyang doon. Yun ang pinakita sa akin kahapon. Tapos ito ngayon binigay sa akin. Ito. Sa 21 ng payag. Kaya ito minasa ko ngayon. At ito totoo dahil yung may trono sa gitna nung nakaupo, nakaputi yung hari doon. Tapos colorful yung mga nakasuot doon sa baba. Tapos bumaba yung king at doon lumapit doon sa merong kinoronahan o kinasal doon sa ikakasal. Yun na naman ang laging pinapakita sa akin doon. Pinakita niya sa akin yun. Dalawang klase ng mundo. Dati luma, black and white, tapos lumipat sa biglang nag-twist yung yung pinakita sa akin na pangalawang langit, kumbaga. Yun, nakita ko doon, maraming mga anghel, tapos yung mga hari nasa gitna, tapos bumaba doon sa tapos meron siyang ikakasal ba yun o katulad din ng nakasulat dito, yung pinakita sa aking pangitain. Sabi ko, bakit kaya pinakitaan na naman niya ako ng ganito ng yung ikakasal ba o corona? Nag-isip ako kung saan ko yun
Tapos binigyan niya ako ng ano, ito. Dito ako niya dinala sa pahayag. Kaya ito ang ipinapayag ko sa inyo ngayon. Dahil ito yung katugma doon sa pinakita niya sa akin na pangitain. Ito nga. Kaya ito ang binasa ko at pinarating sa inyo dahil ito ang katugma doon sa pangitaing binigay niya sa akin. Tama, ang daming ang daming mga hiyas, 12. Napaka perlas pa, mga nito, mga pintuan. Dito niya ako dinala, kaya yung pangitain tugmang-tugma dito sa binigay niya sa akin. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay nitong mensahe ngayon dahil kahawig doon sa binigay niyang doon sa binigay niyang pangitain na pinakita niya sa akin kahapon. Pinakita niya sa akin kahapon. Salamat sa inyo kung kayo nakikinig at kung naniniwala kayo, nasa sa inyo pa rin kasi kayo naman ang nakikinig. At ako naman ay pinapakitaan ng mga pangitain ng Panginoon para mapatunayan na ito yung binigay niya sa akin at ito rin yung kahawig doon sa pangitaing binigay niya sa akin. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Di ba? Bagong langit, bagong lupa. Ipakita niya yung luma, tapos yung bago. Yun ang binigay niya sa akin, pangitain. Tungkol doon sa kinakasal o kinurunahan. Kahawig na kahawig dito talaga sa pinakita sa akin kahapon. Tapos, kagabi nga pala, meron siyang pinakitang pangitain tungkol sa, ewan ko kung para sa akin yun. Pinakita niya sa akin kagabi isang pangitain tungkol sa kaya dapat tayo ang ating mga kinakain, ayusin ating mga kinakain. Huwag tayong basta-basta kumain lahat ng mga bawal, huwag nating kainin at i-moderate natin yung ating mga pagkain. Kailangan natin paminsan-minsan hindi kakain, intermittent kumbaga. Kasi para magkaroon ng kapahingan yung mga laman loob natin sa ating katawan. Kaya kailangan nating fasting paminsan-minsan para hindi magkaroon ng mga sakit-sakit na para tumibay yung ating mga kalamnan doon sa loob. Kumain tayo ng mga pagkain binigay sa atin ng Panginoon, kung ano man yun. Yung in moderation ng pagkain para hindi tayo nagkakasakit. Merong letter C na, siguro tungkol sa cancer yun. Letter C. Tapos, may mga x-ray na pinakita sa akin ng mga picture. Black and white. May mga parte. Tapos, merong mga nakakat na nagganyan, nagsumabog na ganun. Mga ganong mga sakit. Tapos, meron iba-iba. Bali, 4 yun 4 na mga sakit. Kaya, kung kailan tayo nagkakasakit, saka tayo tatawag sa Panginoon. Pag hindi tayo nagkakasakit, lalo na yung may mga cancer ngayon, yung wala pang cancer, diba? Happy. Tapos, nung na-discovering, nagkaroon ng cancer, saka patatawag sa Panginoon, tatawag tayo ngayon sa Panginoon, hingi tayo ng tulong. Kung kailan nagkasakit, saka tayo tatawag sa Panginoon. Habang wala tayong sakit, tayo dapat? Tumatawag na tayo lagi sa Panginoon, sumasangguni na tayo.
Dahil kung kailan tayo nagkakasakit, doon pa tayo sa sangguni sa Panginoon, doon pa tayo nananalangin, doon pa tayo lumalapit sa Panginoon. Kung kailan meron na tayong mga nararamdaman. Habang wala pa, lumapit na tayo sa Panginoon. Ganon dapat ang gawin natin. Dapat sa simula pa lang, kakaalam na tayo na may Panginoon. Nalaman natin, isa pa lang, sa Kanya na tayo lagi mananampalataya. Ayun, nag-react siya. Sa simula pa lang, sa Kanya na tayo sumasangguni, mananampalataya, dahil para makaiwas tayo sa mga anumang mga ganyang sakit. Tingnan mo yan. Kung kailan tayo magkakasakit, saka tayo tatawag sa Panginoon, di ba? Totoo naman yan. Hanggang sa yung iba nawawala, hanggang sa yung iba dahil tuloy-tuloy yung kanilang pananampalataya, yung iba nawawala ng pag-asa. Kailangan talaga nating sumampalataya, at yung mga kinakain natin, piliin natin yung mga pagkain na sa ating katawan. Marami namang pagkain niya, kaya yung mga maraming kasi ngayong panahon na to, yung mga pagkain natin puro na may halong mga chemical. Kaya sana yung mga mayayaman mag-invest sila sa mga pagkain ng bawat tao na yung organic, kumbaga, yung walang, kasi sila naman to may kakayahan, pwede silang magpagano ng mga business na pangmalakihan, mga organic na pagkain. Yun ang umpisa natin, dahil ang mga pagkain natin ngayon ay puro na may mga chemical. Kahit yung bigas may chemical na, paano na yung tinapay may chemical na, lahat. Paano na tayo ngayon kung ganyan ang mga kinakain natin? Yun ang pangitayang binigay sa akin kaninang umaga tungkol sa mga sakit, kasi nga yung kaya tayo maraming nagkakasakit dahil nga sa mga chemical na lumalabas ngayon, dahil nga sa sobrang nag-evolve ang mundo natin. Kaya ito, ang lawak naman ng mga lupain ng bawat bansa, ang lalawak. Pero saan tayo tumitigil? Sa syudad. Yung mga bundok natin maluwag. Sana yung mga mayayaman, yan ang gawin nilang investment, yung mga ganun. Tapos yung mga tao ang gawin nilang trabahador. Di ba? Sila tong may kakayahang pwedeng gumawa ng mga ganun, para yung pagkain natin bumalik sa dati na normal, walang mga chemical, walang hinahalo ang kung ano-ano, para hindi magkasakit ang mga tao, hindi tayo nagkakasakit, hindi kawawa talaga ang darating, kasi lahat ng madadatnan nila kasamaan. Ang pagkain puro na instant. Di ba? May halo na mga itlog. Sa ibang bansa nilalagyan na ng ewan ko, nagka-invento sila. Nakikita niyo naman yan sa social media. May mga halong ihalo doon sa mga totoo at hindi, naghalo-halo. Hindi lang sa itlog, madami mga pagkain, may halo ng mga plastic. Ang plastic nakakamatay, nakakasakit ang bawat tao. Sa sobra ng, sana ang mga mayayaman yan ini-invest na lang nila, hindi na yung mga gumagawa ng mga bakal-bakal na yan na nakakalason pa sa ating lahat. Pagka hindi ginamit, ija-junk yung mga bakal o kung mga dyan, tapos kakalat yung mga kalawang, kakalat pag umuulan, kakalat kung saan-saan yung mga nila, diba? Kakalat yun. Yun ang inano sa akin, talagang pangitain tungkol sa sakit. Sabi ko, baka ako may sakit na ganun. Kaya sana lang magbalik tayo katulad ng dati. Kasi pwede namang mangyari yun yung mga ganoong gawain. Ang lawak-lawak ng mga bundok natin, tingnan mo yung iba, may mga drone, mga pinapakita nila. Ang luluwag pa ng ating mga bayan, mga buong mundo ang luluwag. Ang mga tao nagsiksikan sa syudad. Kaya
pag naubusan na ang supply sa syudad, kasi nga wala nang nagtatanim, wala nang wala nang gusto ng instant na lahat. Kaya ang mga tao mabilis matigok, mabilis tayong nawawala kasi sa daming kemikal ng ating mga kinakain. Napakadaming kemikal talaga. Simula kahit sa mga basic na pagkain, di ba? Tinapay. Maraming mga pampaalsa nakalagay, halo-halo. Meron pa iba dyan, artificial. Saan tayo ngayon pupulutin yan? Nag-react yung Holy Spirit ko, sabi ko yung iba dyan artificial. O, totoo naman, di ba? Ang iba nagpo-produce ng mga ganoong ang lalawak ng mga lupain. Kaso lang, nagsiksikan tayong lahat sa syudad. Hindi tayo, sana yung mga namamahala sa atin, yung gawin nilang trabahador yung mga tao para doon, di ba? Nagsisiksikan kasi ang lahat sa syudad, kaya tayong lahat, yung mga investment sa mga maling chemical, dumadami rin kasi nga, mabilis kasi ang kitaan sa mga ganun eh. Meron namang pananim din na seasonal, may pananim din na kawawa talaga tayo at saka yung sa darating kasi ang mga kinakain natin puro na chemical. Kaya maaga tayong natitigok, maraming nagkakasakit ng cancer dahil sa mga pagkaing wala nang organic, puro na lahat. Hindi nyo ba na-obserbahan yan? Ang mga kinakain natin puro na hindi na natural, lahat may pati mga gulay. Kung magtanim ka, totoong organic yun. Kung may sarili kang bakuran, yun dapat ang ipalaganap ng ating mga namamahala, yung mga ganong pananim, yung walang halong mga chemical na dahil tayong lahat mamamatay pagka ganon. Dahan-dahan tayong mawawala sa mundo kung ganyan ang ating mga pinagkakain na ngayon. Dahil sa sobra na ng dami ng chemical. Sa sobra na. Kahit ordinaryong pagkain, may halo ng mga chemical, mga plastic, mga wala nang natural na mga pwera lang kung magtanim ka ng sarili mo, kung mayroon kang sariling mga puno, pananim. Tapos ang mga ngayon, ang mga abono, may mga chemical, yung tawag dyan, tingnan mo yung iba, ang lalaki ng, parang hindi na normal ang mga pananim dahil ibang klase na, nilalagyan na ng pampalaki, hindi na mga natural na mga bunga, ibang klase na. Mamamatay talaga tayo dahil dyan. Dahil meron ding nagbe-business ng mga ganong klaseng mga Gusto nyo ba yung ganon? Kayong mga mayayaman, mag-business kayo ng mga natural na pagkain. Mabili naman yan eh. At tayo ring mga ordinaryong tao, pwede tayong magtanim sa ating mga bakuran para hindi lumalaganap yung mga sakit na hindi kaaya-aya. Ang tagal-tagal pa naman ng niyan. Ang tagal-tagal ng paghihirap mo sa mga ganyang sakit. Dahil naranasan ko yan dahil yung anak ko dyan na sa mga ganyang sakit. Kaya siya nawala. Tapos, hindi lang naman halos bawat pamilya nga may ganong sakit. Dahil nga sa chemical. Sana lang mga namamahala dyan, magtulungan tayo para sa ikabubuti nating lahat. Huwag yung sa ikamamatay nating lahat dahil sa mga mabilis pampayaman. Gusto niyo ba yun? Yung kayamanan walang silbi yan sa Panginoon. Ang may katuturan sa Panginoon ang buhay ng tao. Hindi kaya tapos tatawag tayo sa Panginoon, tatawag tayo, yes, Panginoon, tulungan mo ako. Nung masigla pa,
kung ano-anong kinakain, kung anong iniimbento, kung ano-anong mga, tas ang kinakain natin wala nang puro na may halo ang lahat-lahat. Saan kaya tayo makakabili na? Saan kaya tayo makakatira ng ganun ang mga kinakain puro natural? Yung walang chemical. Meron kaya sa mundo natin ngayon, meron pa kayang ganung lugar? Siguro meron pero nasa malayo. Magpakalat tayo ng business doon sa mga bundok, sa mga yung ganun, doon tayo mag-invest. Hindi yung mag-invest tayo sa mga nakakalason sa ating kapwa. Nakakasira ng kalikasan. Dahil yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Mag-business tayo ng ganun kung gusto nyo talagang yumaman sa mga natural na pagkain. Hindi sa ikasisira ng kapwa. Hindi sa ikamamatay ng kapwa. Nagkalat ang mga sakit na hindi kaaya-aya. Gusto niyo ba padalan pa tayo ng mga sakit na hindi kaaya-aya ng Panginoon? Yun nga ang cancer, lumalaganap dahil nga sa mga pagkain ngayon, mga chemical. Wala nang processed food, dami-dami. Mga inumin, may mga halo. Sana doon tayo mag-invest sa mga pagkain natural. Ang lawak ng lupain ng mundo, binigay sa atin ng Panginoon. I-ano natin ang lahat. Meron din namang green. Ang green, lagi yan, tuwing nag-uumpisa ako, nandyan yung green. Ewan ko kung anong gusto niya sa akin. Poker face naman ito. Bakit kaya gustong gusto ni green ang aking itsura? Lagi niya akong sige lang, kung gusto mo, go ka lang. Yan ang binigay sa aking pangitain tungkol sa bagong pangitain tungkol sa mga sakit. Dahil nga sa mga pagkain natin ngayon, puro chemical. Mga natural na pagkain dapat ang ating kinakain. Katulad noon. Di ba pwedeng mangyari yun? Umpisahin natin ngayon, sana lang. Yung iba ngayon, mga pagkain, sinasawsaw dun. Yung parang pampaano sa patay, sinasawsaw, tapos pag niluto mo, amoy patay. Na-experience ko yan. Dahil, kaya nga, pag namimili ako ng doon sa mga kaso lang, minsan, ang ganda-ganda kasi tingnan ng mga gulay na mga sinasawsaw doon sa mga chemical na yun, pampasigla, pampa-attract sa tao na tapos na pag naluto mo na doon mo siya madetect. Kung ka, aware ka talaga, gusto mong patayin yung kapwa mo ay para lang kumita, ay wala tayong magagawa dahil ganyan ang nakalagay sa mga dyan sa social media kaya ginagaya ng mga tao. Yung mga itlog, bigas, gawing plastic. Ang itlog, minsan ibang amoy, hinahalo nila ngayon sa sobra na. Saan doon na tayo tumira sa bundok para ang ating kakainin, natural na lahat. Yan sana ang invest ng mga taong may mga mabubuting puso. Yung may concern sa kanyang kapwa, hindi yung concernan lang para yumaman, mabilis ang kaperahan, mabilis kumita. Sana hindi ganun ang kanyang concern. Ang concern niya yung ang tao maging masaya at mamuhay ng matagal, hindi yung pinapatay nila ng maaga ang mga kapwa ng tao dahil dyan sa mga ganyang business. Tama ba yung ganong business? Tama ba yung pairalin mo yung mga ganong at saka nasa pamamamalakad yan ng namamahala ng kanilang mga bansa, ng kanilang mga bayan. Gusto ba natin yun? Pati sa ating mga darating, baka mamaya lumabas na sa ating mga darating plastic na lahat ang kakainin. Di ba? Tapos magde-develop din mga bata ngayon, ang dami bata pa, hindi pa may sakit na. Ilang araw lang tumalabas, mayroon ng iba, diferensya. Maswerte ka kung
Yung anak mo walang kapansanan. Ang daming pagsubok na binigay sa atin dahil tayo rin naman ang gumagawa ng lahat ng ikakasira ng ating kapwa. Tayong lahat tungkol sa mga sakit. Saka tandaan natin yung mga mangkukulam, nakasulat dito oh. Mga gumagawa ng mga ritual-ritual, huwag nyo nang gawin yan dahil tingnan mo kanina may pinakinggan ako. Babalik sa kanila kung ganong kalakas ang ginawa nila doon sa taong gusto nilang gawan ng mga ritual, ng mga pangkukulam. Babalik sa kanila ganon din kalakas. Kaya mag-ingat tayo, huwag tayong gumawa ng ikakasama sa ating kapwa. Iwasan na natin yan. Ayan, nakasulat naman dito. Nakasulat dito ang mga kasamaan ng mga taong gumagawa ng mga ganong mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Mga maruruming gawain. Ito oh, mga kahiyan, sinungaling, mga nakasulat naman dito lahat. Yung mga gawain na hindi tama. Sana wag na kayong gumawa ng ganun. Magbago na kayo. Mamuhay tayo ng marangal, ng normal, ng may pagmamalaki tayo sa ating Panginoon, sa ating kapwa. At hindi yung ikakamatay ng ating kapwa. Huwag tayong gumawa ng mga ganung gawain dahil hindi tama. May pag-iisip ka naman yata. Ba't ka gagawa ng ganun sa kapwa mo, di ba? Magbago na tayo. Tandaan natin, ang pagdating ng Panginoon, ang pagtubos niya sa atin, bigla-bigla. Hindi parang kisap mata. At kung hindi ka handa, paano na lang, tayong lahat, malasap natin ang kasamaan ng mundo. Dahil sa atin, mapupuot ang kalaban ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, itinaas na niya yung mga nasa sa kanya. Itataas niya talaga yun. Ililigtas niya lahat yun. Gusto niyo ba yun? Kung gusto niyo, magbago na tayo. At kung ayaw niyo naman, ay nasa sa inyo na rin. Pagdating ng Panginoon, nagniningning at kumikislap. At makikita ng bawat mata natin yan. Dahil yung may kakayahang makakita. At kung hindi, dahil hindi naman tinanggap ang Panginoon, di ba? Kung hindi natin tatanggapin, wala tayong makikitang kaliwanagan. At ang Panginoon nakasulat pa dito, oh. Nakasulat dito na siya na ang ating, tayo ang templo, tayo na mismo, ang templo. Ayun, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling nyo na. Pag tinanggap natin, nasa sa atin na talaga ang tahanan ng Panginoon. Tayo mismo ang tahanan ng Panginoon na nakasulat dito. Sa bagong lupa, bagong langit, bagong lupa. Nakasulat oh. Makapiling nila ng palagian ng Diyos. Kasi nga naman, nasa bagong lupa na, parati na, siya na ang nagniningning at siya na ang pating Panginoon. Wala na yung mga pasakit, wala na yung pait, wala na lahat-lahat. Kung gusto nyo yun, magbago tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. Tanggapin natin siya para biyayaan niya tayo ng bagong, iukit niya sa atin ang bawat sa atin yung bagong yung karunungan. Iukit sa ating isip at puso ang kanyang karunungan, no? Pag tinanggap natin siya, yan ang mga niya eh. Tapos, bibiyayaan niya tayo ng pangwalang hanggang buhay, di ba? Hindi nyo ba yun? Hindi nyo ba gusto yung ganun? Nakasulat naman lahat dito, oh. Basahin nyo to.